Magandang hapon po, maupo tayo lahat. Galang-galang nakalihim, Mar Rojas, Chairman Francis Tolentino ng MMDA, ating kinatawan na malapit na maging kalihim, June Abaya, siyempre ating babalik na Governor Ayong Maliksi, Congressman P.D. Barsaga, Congressman Roy Loyola, Congressman Erin Tanyada, Congresswoman Abigail Periol, Mayor Manny Maliksi, papasok na kongresistang Bambol Tolentino, ating kasamahan Dela Baya, Commissioner Rufy Biason, ating magiging Senador Risa Ontiveros Barakel sa inyong pong tulong, ating magiging Vice Governor Jay Lacson, ating susunod na kinatawan Boy Blue Abaya, siyempre patinaw si Osboy Campanya, binabati rin natin, Mr. Jesse Castillo, Attorney Rafi Rodriguez, Bishop Arturo Ferriol, mayors from the cities and municipalities of Cavite, NGOs and civic organizations present, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Noong Sabado po, nasa Sangli ako, Lunes ngayon, nandito naman ako sa Cavite, baka ako sa Miyerkules mag-apply na ako citizenship dito. Dahil pagka-landing po namin kanina, talaga naman yung tao nasa labas ng karsada. Talaga hinihintay po tayo, sobrang init ng pagsalubong. Kaya pag may nagdududa ho, doon sa survey na lumabas, kung saan, di umano, mas mataas na yung approval rating natin ngayon. Kesa nung nag-umpisa tayo, palagay ko, tuturo ko na sa Cavite para makita niya kung bakit. Maraming salamat po sa inyo. Alam nyo, talaga naman panahon pa ho ng tatay ko, ng nanay ko, at sa lahat ng pagtakbo ko, talagang daman-dama ko ang pagkalinga nyo. At kuminsan nga ho, napapag-isip ako. Sa MMDA, nando si Francis. Problema ng baha, sagot ni Francis. Problema ng traffic, sagot ni Francis. Maraming sinasagot si Francis. Tubong Cavite po yan. Diba? Tingnan naman natin si June Abaya, Secretary General ng aming partido. Ibig sabihin po nun, dakilang alalay ka ng lahat. Basta may problema, ikaw ang isasalang. Ang pangalan po ni June Abaya nandun sa aming tinatawag na very short list. Ibig sabihin po nun, pag merong importanteng posisyon na bakante, malamang si June Abaya, isa parati kinokonsidera natin dyan. Brother June, paalala ko lang sa iyo. Tatay ko naging Secretary General ng ating partido, Monting naging Pangulo. Ako naman ay nauna sa iyong kapraso, naging Secretary General ng partido, naging Pangulo. Baka ikaw na rin ang susunod na magiging Pangulo. Alam ho nyo, sa totoo lang, kaya nga kuminsan napapag-isip ako. Sa media, kuminsan, napupuri tayo, kadalasan, nakikriticize tayo, okay lang po yan. Pero ang tagaharap ko sa media, si Asik Ray Marfil, nandito po sa kanan, taga-Cavite rin po ito. Baka ho dumating ang panahon, kayo mga taga-Cavite, sabihin, wala ka na nakita kundi kami. No? Dahil pati ho si Senador Ping Lacson, pagtapos po na kanyang termino, meron ho kasi mga namimilit, balukturin at baluktutin ang tweet na landas. Siguro panahon ng kausapin ni Senador Lacson sa bagong papel. At yan po ay pinag-usapan namin at inaasahan natin pagtapos ang termino niya, mapapabilis, maitweet ang landas ng mga ilang naliligaw. Dito na po yung parte na sisip-sip naman ako sa inyo para maka-thank you. Okay. Papunta po rito, naisip ko napakasarap sigurong maging Caviteño sa mga panahong ito. Panay mabubuting balita po kasi ang natatanggap natin mula sa Cavite. Una po, itong pagtitipon natin ngayon sa kalibre ng mga kandidato ng Partido Liberal at kaalyado mga grupo dito sa Cavite, sa pangunguna po ni Manong Ayong, lalong lumiliwanag ang hinaharap ng inyong lalawigan.
Malamang po, wala na rin pong question sa kanyang edad ngayon. Kitang-kita naman po siguro nating lahat dito ang sigla, lakas at enerhiya ni Manong Ayong. Di po ba? Pag hinamon ho tayo niyan ng marathoning, total na sa very short list, si Congressman Nabayan na magiging kalihim, siya po ibo-volunteer natin. Batid po natin sa partido, subok na siya, si Manong Ayong sa serbisyo at hindi rin kaila na buong-buo ang tiwala at kumpiyansa sa kanya ng mga Kabitenyo. Pagdating po sa paglilingkod bayan, kapag sinabing Ayong maliksi, hindi na kailangan ng sapilitang pagkukumbinsi. Mula noon hanggang ngayon, tanging kaunlaran ng Cavite ang kanyang tinututukan. Nang maging gobernador po siya rito, dahil sa kanyang sigasig at sa suporta ng mga Caviteño, hindi lamang niya napababa ang inyong poverty incidence. Isa na rin po ang Cavite sa fastest growing provinces ng bansa pagkatapos ng kanyang termino po. Alam po ni Manong Ayong ang ibig sabihin ng pagbabanat ng buto at hindi lang po ito dahil sa madalas niyang pag-iensayo at paglalakad bago sumikat ang araw dahil alam po natin, laki po siya sa isang tatay na magsasaka at nanay na tindera ng gulay. Siya mismo ay kumayod para makapagtapos ng pag-aaral. Ito marahil ang nagtulak sa kanya at nagbigay ng inspirasyon para tutukan ang edukasyon sa Cavite, kasama na ang kalusugan at hanap buhay ng kanyang mga kababayan. Talaga namang hindi matatawaran ang ilang dekada niyang pagsisilbi sa Cavite at ang pagmamahal niya sa inyong lalawigan. Kaya naman, tiwala po tayo, marami pang magagawa si Manong Ayong para sa Cavite sa mga darating na taon. Marami pang Caviteño ang mabibigyan ng mas malawak na pagkakataon sa kaunlaran. Sa pagtitipon ngayong hapon, kasama rin po natin ang ating kuya, si Congressman Jun Abaya. Baka po pamilyar na kayo sa kanya. Minsan ko nga pong binalikan ang credentials ni Jun at pagkatapos naisip ko, madali lang pala ang mga pinagdaanan niya. Unang-una, nagtapos sa Philippine Science High School. Nanguna sa entrance exam ng PMA at pagkatapos pinag-aral sa US Naval Academy sa Annapolis hanggang makatanggap ng master's degree sa engineering sa Cornell University. Di pa po siya nakontento, kaya nang pag-uwi niya sa Pilipinas, nag-aral pa siya sa Ateneo Law School hanggang sa siya'y makapasa ng bar at maging ganap na abogado. Napakadali lang po ng kanyang pinagdaanan. Parang gusto ko nga po siyang tapatin at tanungin, Kuya Jun, ano ba ang talagang gusto mong gawin sa buhay? Pero pwera biro po, hindi may kakahon sa samot-saring profesyon ang husay at dedikasyon nitong si Jun. Lalo lamang itong tumingkad na nagkaroon siya ng pagkakataong maglingkod sa bayan. Nang kami po ay nasa Kamara, kasama siya sa mga sumuporta sa impeachment complaint laban kay Ginang Arroyo. Agad siyang naharap sa unang termino sa Sangandaan. Maninindigan ka ba laban sa katiwalian o tatanggapin na lang ang nakasanayan? Alam niyo na po ang naging sagot niya rito. Kahit pa may pagkakataong tumanggi na magkibit balikat na lang at alalahanin ang kanyang distrito, lalo pat tila wala na akong pangaming panalo sa impeachment complaint na yun, kumapit pa rin siya sa kanyang prinsipyo. Malinaw po kay Jun ang tama. Malinaw sa kanya ang katarungan at tuwid na pamamahala. Pinili pa rin niyang sumabak sa laban at itaya ang kanyang pangalan at karera sa politika. Talaga naman po, hindi ho sapat na sabihin, bilib na bilib po talaga ako sa kanya, sa angka ng mga abaya, mula na kay Manong Del at sa kanyang kapatid na si Blue Boy. Ang mga karanasan pong tulad nito ang nagpatibay sa aking desisyon. Kailangan natin sa pamahalaan ang mga tulad ni Manong Ayong at ni Jun. Walang pag-aalinlangan ko po siyang pinili. Ito si Kuya Jun,
bilang bagong kalihim ng DOTC. At magpapakapal na naman po tayo sa mga taga Cavite, pahiram muna kay Jun. Kasabay ng pagpili kay Maroas bilang bagong kalihim ng DILG, kaya naman po, kukunin ko na nga ang pagkakataong ito para sabihin sa bawat Caviteño, ulitin ko lang po, maraming salamat sa pagpapahiram ninyo kay Jun Abaya. Isosoli ko po sa 2016. Tulad po ninyo, buong aking tiwala sa dami ng kanyang matutulungan sa kanyang bagong papel sa pamahalaan. Iba po yata talagang kapagtubong Cavite. Iba talaga kapag produktong Cavite. Nakakatawa po ang patuloy na paglago ng mga pangunahing industriya ninyo. Katulad ng sa agrikultura, sa pangingisda, pati na sa turismo. Kaya naman, hindi tayo mihinto sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto upang masuportahan ang mga nasabing industriya. Na magpatuloy pa ang pag-unlad po ninyo. Ang sagot po natin, infrastruktura at road projects. Ang sabi po ng DPWH, ang Manila-Cavite Road and Bridges po na magpapalawak ng daan at mga tulay sa Kawit, Noveleta, Diversion Road Section na kompleto na raw natin nitong katapusan ng Hulyo. Tama ho ba yun? May mga ongoing construction din po kayo ngayon. Ang Bangkal GMA Bridge sa Dasmariñas na target nating matapos pagdating ng Pebrero ng 2013. Sana bago ho ng birthday ko. Ang pagpapalawak ng Governor's Drive sa lungsod ng 13 Martires na layo nating matapos Marso naman ng 2013. At ang Daang Hari SLEX Link Road na magkokonekta sa Bacoor at SLEX na tinataya naman nating matapos pagdating ng Desyembre ng 2013. Baka magtatanong kayo sa akin, bakit napakaraming karsada ang pinaplano mo? Kasi sa totoo lang, pag tayo inaimbita sa Cavite, hinahanda ko na sarili ko nung araw, sigurado matatraffic tayo papunta dyan. Papunta at pabalik. Ako naman po'y dalaw lang. Kayo nakatira dito, gobyerno itinatag para paglingkuran kayo. Dating problema dapat maibsan, mabawasan. Kaya marami ito mga proyektong to. Baka sakali makapag-asawa tayo sa pagdating ng panahon. Baka mag-honeymoon sa Tagaytay, sana walang traffic. Tapos nito, maghahanap ako ng manghuhula para malaman kung kailan yon. Sa magandang balita pa po, pero ito masigurado na. Aprobado na ng NEDA Board nitong Marso ang LRT Line 1 Cavite Extension. Ang inalaan nating pondo po dito, 60 bilyong piso. Inaasahan nating matapos ang bidding pagdating ng Abril ng 2013 at masimula naman ang construction nito Enero ng 2014. Pero dahil ang nagmamando po nito ay yung nabanggit na ho natin Jun Abaya pagdating na oras, taga Cavite nakasama rin po sa natatraffic, baka naman mapaaga to, hindi po ako magrereklamo kung mas mapaaga to. Pero magtatapo ko kung tumagal ito. Sa proyekto ito po, may kakabit na ang Baclaran at ang Bacoor at 250,000 na pasahero kada araw ang tinataya nating dagdag na maisasakay nito. Lahat po ng mga inisitibang ito, hindi lamang makakatulong sa pagpapaginhawa ng daloy ng kalakal sa mga pangunahing industriya, malaki rin ang hatid nitong ginawa sa maraming motorista dahil nga ho sa bawas trapiko. Magtulungan lang po tayo at hindi po malayong matapos nating lahat ng mga ito sa lalong madaling panahon. Sa araw pong ito, naiproklama na ang mga kandidato ng Partido Liberal sa Cavite para sa darating na halalan. Mahalaga po na hindi natin makalimutan. Lahat tayo ay magkakasama at magkakatuwang
sa tuwid na daan. Mahalagang tumahak tayo sa iisang landas. Walang unahan, walang tulakan, walang hilahan. Sa halip, nagtutulungan. Sa darating na Mayo, muli na namang maharap sa sangandaan ang mga Pilipino. Ang tanong, pipiliin mo bang lumihis ng daan pabalik sa bulok na sistema at balikong kalakalan? Bilang liberal, iisa ang prinsipyong magtitimon sa inyong panunungkulan sa bandila. Bayan bago sarili. Noon hanggang ngayon, ito ang matibay nating panata sa sambayan ng Pilipino. Napakaganda na po ng ating nasimulan at muling nabigyan ng pagkakataon ang mga Pilipino upang panghawakan ang sariling tadhana at kinabukasan. Muli ko pong tinatawag ang sambayanan. Pumanig tayo sa tama. Piliin natin ang landas ng tapat at mabuting pamamahala. Mabuhay po ang partido nating liberal at ang mga kaalyadong grupo. Bago po ako magtapos, alam po nyo, aminin ko sa inyo, chairman po tayo ng partido, naawa ko sa ating party president, meron po mga ibang lugar na talaga naman po parang napagtampuhan. Wala kayong mapili na kampihan. Merong asiwa at ang kalaban niya mas asiwa. Dadamay ka pa sa kalokohan nila, sa totoo lang po. Pero baliktarin naman po natin. Ganadong-ganado ako nagpupunta ng Cavite. Dahil dito nga ho, talagang sobra-sobra ang mga maayos at matitinunyong mga kababayan. Nandito po sa entablado sila, pero ipahayaan yung pagdiinan ko lang po. Si Manong Ayong po, nung snap election, doon ko sa una nakilala. Pero mga magulang ko nakilala sa bago. Alam naman po nyo, lamang sa akin ng mga ilang taon. Doon po, sinabi ni Manong Ayong sa aking ina. Sabi niya, 3 kami dito tumutulong sa inyo. Mga mayor ho yata silang 3 nung panahon na yon. At sinabi po nila, Marshal po kung tutusin nun eh. Sabi nila, Ginang Aquino, magtutulong ho kami, ibubuhos namin lahat na magagawa namin, pero mukha hong tagilid ang laban natin dito. Alam naman po nyo kung ano nangyari nung stop election. Si Jun Abaya, ulitin ko lang ho, yung unang-una, halos, diba, nag-umpisa lang kami magtrabaho, nasabak na siya, kumbaga sa swimming. No? Hindi siya itinapon doon sa mababaw, itinapon siya doon sa malalim. Sumama ka dito sa impeachment, kakalabanin natin yung pinakamataas na opisyal lamang ng bansa na siyang baka magparusa sa atin lahat pag tayo natalo. No? Si Manong Ayong, si Jun, nagdalawang isip ba? Noong nangako sila, paglilingkuran kayo, hindi sila tumalikod sa pangako para maging kumbinyente ang buhay nila. Klaro ang pananaw nila. Ako kakampi sa mga taong kababayan ko na umaasang gagawin ko ang tama. Hindi ako kakapit sa baluktot at sa mali para lang gumaan ang buhay ko. Hindi yun ang pinangako. At talaga naman po, tulad ng lahat ng araw po natin, marami tayong problema ang hinaharap. Pero nung nag-imbita si Manong Ayong, talagang wala hong dalawang salita. Maayos po ang tatay ng Cavite, maski katabi ko nanay ko ngayon, sama ko na ang tatay ko, sabi po ng nanay at tatay ko, pag nagbitaw ka ng salita, siguraduhin mong mangyayari ito. Pag iginarantya mo isang tao, siguraduhin mong panindigan yon. Sa tao po, ni Manong Ayong, wala akong kaduda-dudang, hindi po tayo mapapaya sa inyo. Ulitin ko lang ho sa inyo, marami tayong mga proyekto at hindi ko naman sinasabing hindi mangyayari yan. Pero isipin lang ho nyo, kami ho pareho pananaw. Pag dumating yung punto, ginagawa na natin yung LRT extension na yan. At meron tayong nakatapat na kababayan nating medyo masyado mapangsarili. At yung kahuli-huli ang 10 metro ay sinabi, mahal ang right of way. Kay Manong Ayong, palagay ko, 2 kami mangungumbinse. Kapakanan naman ng marami, huwag naman pansarili. Di ba? Pag meron siyang hinirit, magaan sa kalooban natin, wala tayong kaduda-duda.
tutungo sa dapat. Kaya ako naman po, alam nyo, nanonood na tayo nagkakilala, mas makapal pa ang buhok ko. Baka naman ito nalalabi, tulad ng mga punong itinatanim natin, tulungan naman nyo ako manatili. Bigyan nyo tayo na makakatulong at hindi pabigat. Magandang hapon po. Maraming salamat sa lahat.